How to deal with anger. Father, paano ko ba aalisin ang galit sa buhay ko? That's a very good question. And I receive that question very often. And to tell you honestly, it has always been my struggle in my life to remove anger. I admit, I confess, I am also a very angry person. Now, I have learned to deal with my anger. I have learned to discipline my anger. I learned to temper my anger. And I think a lot of us would want to know how. Paano ko ba makokontrol ang aking galit? Well, the first thing that we should know is we should understand this experience that we call anger. Because anger is a very general feeling. It is a very general word that we use in this very negative experience. No? Napakalawak po itong salitang galit. Palagi nating ginagamit, pero hindi natin matuntun ano ba ang ibig sabihin. Pag naintindihan na natin kung ano itong galit, maaaring maiintindihan natin ang ating sarili at malalaman natin paano natin dadalhin, bubuhatin, at haharapin itong karanasan na napakapangit, napakasakit, napakabigat, at ayaw naman nating nararamdaman at nararanasan. The first thing that you should know, my dear friends, is this experience of anger has 3 phases. Merong itong 3 yugto, 3 kabanata. The first phase of anger is what we call irritation, init. But the second phase of anger is what we call rage. Dito pa lang talaga yung galit, pagwawala. And the third phase of anger is what we call resentment, sakit ng loob. Ito po yung tandaan nyo, na hindi natin maaalis ang pagkairita natin sa mga bagay-bagay. There will always be a certain thing or someone that would trigger us. Meron at meron tao, bagay, karanasan na talagang di natin maiiwasan. Nag-iinit tayo, naiirita tayo, na parang pumapasok sa isip natin, sa puso natin. Sinasaktan tayo, pinoprovoke tayo, tinutulak tayo para uminit ang ating ulo at damdamin. Minsan maliit lang na bagay eh. Yun lang basura ng kapitbahay mo, nakikita mo dyan sa tapat ng iyong bahay. Yung lang mga hindi marunong mag-park sa daan, nakabalandra ang kanilang mga sasakyan, motor, na nagkokos ng traffic. Yung lang may naririnig kang very negative tungkol sa iyo. O yung pag nakikita mo yung ibang tao, mali yung desisyon na kanilang ginagawa, mali yung kanilang pinipili, there will always be something, someone, some experience that will trigger us, irritate us, mag-iinit at mag-iinit ka. At kahit na matapos ang isang problema, meron na naman ibang problema. Remember that life is a series of problems. At meron pa nga isang kasabihan, sabi niya, there will always be monsters in our life. Meron talagang pangit na mangyayari sa atin. Kung paano din sa ating Panginoon, no? Dumarating din po yan. Itong mga nakikipagdebate sa Kanya, itong mga pariseo, itong mga eskriba, yan yung narinig natin sa mabuting balita. The Lord was also irritated with them. But tingnan niyo po kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. Yung pong init, that irritation, did not stay with Him. He released it. He expelled it. He removed it from His mind, from His heart, from His soul. Ang sabi po ng ating mabuting balita, Jesus sighed from the depth of His spirit. Siya'y nagbuntong hininga. Sabi niya, ano yung ibig sabihin nun? He felt it, but He did not feed it.
that is how you deal with anger. Huwag mong itatago, huwag mong kikimkimin, kasi ano man ang iyong tinatago sa iyong kalooban, pag naipon yan, sasabog ka. Halata naman pag naiirita tayo, pag galit tayo, tatanungin ka pa ng iba, galit ka? Hindi ako galit. Tapos nanginginig. Feel your irritation. Feel your frustration. Damhin mo ang iyong lungkot, ang iyong galit sa ginagawa ng ibang tao, sa nangyayari sa iyong buhay mo. Pero dun lang, yun lang. Damhin mo, pero wag mong dadagdagan. That is the meaning of do not feed it. Dahil pag dinagdagan mo yan, pag pinakain mo yan, yung init, nagiging nantunay na galit. Pag tinatago mo at pag nagpuno, diyan ka magwawala at makakasakit sa iba. Hindi natin po kasalanan kung tayo ay maiirita sa iba. But I tell you this, it is your fault if you allow that irritation, that anger to remain with you for a long time. Yan yung pangatlong yugto ng galit. Sakit ng loob, resentment. Dapat iniwan mo na, dapat kinalimutan mo na. Pero dinala mo pa. Basura yan. Dumi yan. Ang baho niyan. Ang sakit niyan. Ang bigat niyan. But you chose to bring it with you. Sinong may kasalanan nun? Sila? Hindi. Ikaw. Ikaw ang may kasalanan nun because you have chosen to bring it. Pinili mo, nadalhin mo, itago mo dyan sa puso mo. Sundan natin yung halimbawa ng Diyos. Naramdaman niya, pero tinapon din niya. We could also do that. When we get frustrated and irritated, let us make a big sigh from the depths of our spirit. Magbuntong hininga ka. Higutin mo yan. Ilabas mo yan. At pabayaan mo yan. That is a negative spirit that is trying to destroy your mind, your heart, and your goodness. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Pagkatapos siyang nilabas, abay, sumakay daw ng bangka, pumunta dun sa kabila. Opposite them. Kasi alam niya, walang mabuting mangyayari o wala siyang mabuting magagawa kung mananatili siya doon. Nagagalit, may puot, at may sakit ng loob. Isa nga pong advice ng mga psychologists ay, when you get angry or irritated, give yourself some time to be angry, to vent it out. Give a very specific time. Gaano katagal yung gusto mong manatiling galit? Time yourself. Orasan mo sarili mo. At pagkatapos ng oras na yon, sabihin mo, time's up, tapos na, move on. Yan yung problema na napakarami sa atin Bakit nahihilo sila? Bakit naha-high blood sila? Bakit sumasakit ang puso nila? Because they have not given time, limit to their anger. Sabi nila, getting angry with somebody is like allowing that person to live in your mind and heart rent-free. Pinapatira mo yung taong yon sa iyong isip at puso na walang bayad. Kaya nga, kung masamang loob mo dun sa isang tao at pinapatira mo siya dyan sa isip mo at puso mo, ang bait mo, kasi hindi naman siya kailangan nandoon pinapatira mo. Pinapagamit mo yung isip mo at yung puso mo. But kidding aside, hindi po yun kabaitan Ang tawag po doon, kamangmangan. Pardon for the term, katangahan. Dahil ginagawa mong biktima ang iyong sarili, nagpapaabuso ka dyan sa iyong negative feeling. Bakit pinapabayaan mo ang iyong sarili na makontrol ang iyong buhay dyan sa iyong mga negative thoughts? Ayaw ba natin maging masaya? Gusto natin. Pero tayo ay nagiging biktima nitong masamang karanasan, masamang nararamdaman. We can choose
to live this very bad feelings. But in order to be free, we also need the grace of God. Kaya nga, kahit na anong effort mo, anong lakas mo, kahit na gustong-gusto mo nang lumaya, manghihina ka pa rin dahil limitado ang ating lakas. Diyan pumapasok ang banal na Espiritu para pagkalooban tayo ng katalinuhan, ng karunungan, at ng lakas na piliin, damhin, pero ilabas, iwanan itong galit at puot. There is a saying that goes, you cannot see your reflection on boiling water. Hindi mo makikita ang iyong sarili sa kumukulong tubig. Anong ibig sabihin? Hindi mo makikilala ang iyong sarili kapag ikaw ay kumukulo sa galit. At hindi rin mabuti ang iyong magagawa kung kumukulo ka sa galit. Kaya nga po, ano yung payo natin sa mga taong punong-puno ng galit? Cool ka lang, kalma lang, palamigin mo muna ang iyong sarili. Dahil ito ang ginagawa ng galit sa atin. Tayo ay pinapakulo, tayo ay pinapainit. At tandaan natin, pag ikaw ay kumukulo at sobrang init, mapapaso ka, masasaktan ka, makakapaso ka ng iba, makakasakit ka ng iba. Kaya ang tanong, ano ang magandang gawin pag kumukulo ka sa galit? Dahil ang ating Panginoon, sinasabi din niya sa atin sa Ebanghelyo, pag ikaw ay nagagalit sa iba, nagkakasala ka din. Ang pagkakasala ay hindi lang yung nakakapatay ka. Pero pag ikaw ay nagagalit at nailalabas mo itong galit na ito sa iyong salita, sa iyong gawa, may pananagutan ka din sa ibang tao at sa Diyos. Bago man tayo makasakit, bago man tayo makapaso ng iba dahil sa ating galit, 3 bagay po ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Una, bigyan natin ng panahon, lumamig ang ating sarili. Give yourself time to cool off. Wag na wag kang magsasalita na puno ng galit. Wag kang gagalaw pag ikaw ay mainit ang iyong ulo. Dahil pag kumukulo yung tubig, hawakan mo yan, anong iyong mararamdaman? Mapapaso ka, masasaktan ka. Kung ayaw mong masaktan, kung ayaw mong mapaso, kung ayaw mong makasakit sa iba, pabayaan mo munang pumupa, pabayaan mo munang lumamig ang sarili mo. Yun po yung una. We have to give ourselves time to cool off. Lalamig din yan kung papabayaan mo. Pero pangalawa, tandaan din natin, para lumamig, kailangan hipan mo. Amen? Ang mainit na sabaw, makakapaso ng dila, pero pag hinihipan mo, ito ay lalamig at makakain mo. Magiging masustansya sa iyo. At yan din ang paalaala sa atin. Pag sobra tayo sa galit at init ng ulo, kailangan hipan mo. Paano natin hihipan ang init ng ating ulo, ang kumukulo nating galit? Simple lang, huminga ka. Huminga ka ng malalim at ilabas mo ang iyong galit. Tandaan natin, ang Banal na Espiritu ay hangin. Tayo ay hiningahan ng Diyos na kanyang hangin, ng kanyang hininga, ng kanyang Espiritu. At nung muling nabuhay ang ating Panginoon, di ba, ganyan din ang ginawa ni Jesus, hiningahan itong kanyang mga alagad at disipulo. At sinabi niya sa kanila, kapayapaan sa inyo. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan kung wala ang presensya ng Diyos. Walang kapayapaan kung wala ang Espiritu ng Diyos. Gusto mong lumamig ang iyong ulo, gusto mong mawala ang kumukulo mong galit, hipan mo ng Banal na Espiritu. Pangatlo at kahuli-hulian, para hindi na kumulo, para mawala ang init, kailangan mong alisin sa apoy ang tubig. At yan ang pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Kung alam mo, merong galit sa iyo ang iyong kapatid, makipagkasundo ka. Ibig niyang sabihin, patayin niyo na yung apoy ng inyong away, apoy ng iyong hidwaan. Kasi pag nananatili ang inyong away, ang iyong hidwaan,
Ito nagsisilbing apoy. Kaya nga, patuloy na umiinit ang iyong ulo. Patuloy na kumukulo ang iyong galit. We have to remove what triggers our anger. At hindi mawawala ang iyong galit kung hindi ka makikipagkasundo. Alam ko po mahirap, pero posible sa tulong at grasya ng Diyos. Ito yung tandaan natin. Pag ikaw ay galit, nababawasan ang pagkakataon sa iyo na magmahal. When you are filled with anger, you lessen your opportunity to love. It is so difficult to love with anger. Mahirap magmahal na galit. At tayo ay ginawa ng Diyos sa pagmamahal. Hindi tayo ginawa ng Diyos sa galit. Kaya magdasal tayo, tulungan tayo ng Diyos. Palamigin ang galit, makipagkasundo para tayo po ay mabuhay sa tuwa at kapayapaan. Halimbawa po, isang araw, ikaw ay naglalakad. At sa iyong paglalakad, hindi mo napansin, merong bato sa daan. Ito ay tinamaan mo. Nasugat ka, nasaktan ka, at medyo merong konting pilay sa iyong paa. Ang tanong, magagalit ka ba doon sa bato na tinamaan mo? Mumurahin mo ba yung batong yun? Susumpain mo ba yung bato na tinamaan mo? Ano po sagot niyo? Siyempre hindi. Bato yun eh. Kasalanan ba ng bato na nandun siya? Bakit ko po nasabi yan? Kasi, mga kapatid, sa buhay, kailangan din nating intindihin na minsan, yung mga taong nakapaligid sa atin, parang mga bato din yan. Hindi naman nila kasalanan na nandyan sila. Hindi nila kasalanan na minsan, tinatamaan ka, nasasagi ka, nasasaktan ka. Dahil ang tao, may sariling kalikasan yan. May sariling kalagayan yan. We have our own minds. We have our own plans. And sometimes, our plan meets the plans of others. Minsan hindi natin maiiwasan, nagbabanggaan yung ating mga plano, yung ating mga kagustuhan. Masisisi mo ba yung iba? Hindi. At ang tanong, sa iyo bang pagrereklamo, sa iyo bang galit, may mababago ka pa ba? Wala. Pag sinisisi mo ba yung iba, pag nagrereklamo ka at pag hinuhusgan mo yung iba, mababago pa ba yung iyong nararamdaman? Mababawasan ba yung iyong sakit, yung iyong pagdurusa? Hindi po. Hindi po ba? Dahil sa iyong galit, dahil sa iyong paghuhusga, dahil sa iyong pagrereklamo, lalong lumalala, sumasakit yung iyong nararamdaman. At ano ang kailangan mong gawin? Anong kailangan nating gawin para mabawas itong nararamdaman nating minsan masakit, mahirap sa ating buhay? Kailangan nating unawain ang iba. We need more understanding. Ang ating Panginoon, alam niya, itong mga kaaway niya, itong mga Pariseyo, naiintindihan niya kung saan sila nanggagaling. At naiintindihan din ng ating Panginoon, itong mga kaaway niya, para mga bato din yan. May sarili din silang kalagayan. At yung kanilang gusto, minsan bumabangga din doon sa gusto ng ating Panginoon. Pero hindi sumasakit yung loob ng ating Panginoon. Bakit? Kasi naiintindihan niya sila. Pag kulang ka sa pag-iintindi, abay, lalong sasakit ang iyong karanasan. Lalo kang masasaktan. Sino ba yung mga bato mo sa iyong buhay? Marami yan. Una na dyan, yung iyong asawa. Di po ba? Parang bato na pinupukpok mo sa ulo mo. Meron kang gusto, meron siyang gusto. Nag-uumpugan kayo. Ganyan din po sa ating mga anak. Meron kang gusto na sa alam mo makakabuti sa kanila. Para sa kanila, iba. Sasabihan ka pa, masala mo pa sa akin eh. Yan yung pinagmumulan ng away minsan sa pamilya. Ganyan din yung nararanasan natin sa ating mga kapitbahay. Di mo talaga maiiwasan, merong naiinggit sa iyo. Marami ang mga bato sa ating buhay. Kamukha, kung ano din na naranasan ng ating Panginoon, siya'y nabubuhay. Hindi naman ibig sabihin siya'y Diyos, na wala na itong mga balakid na ito na makakasakit sa Kanya. Pero, bakit naging napakagaan para sa Kanya? Kasi unang-una sa ating Panginoon, yung pag-uunawa sa iba, pag-iintindi, understanding. Anong magagawa mo? Talagang merong bato sa daan. Anong magagawa mo? Talagang ganyan yung misis mo. Anong magagawa mo? Talagang ganyan yung anak mo. Anong magagawa mo? Ganyan talaga.
yung iyong kapitbahay. Iba-iba po tayo. Do not blame people for being people. Tandaan niyo po yan. Amen? Huwag mo sisihin yung ibang tao dahil tao sila. That's it. People are people. Tao, iba-iba tayo, intindihin mo yun. Kung hindi mo maintindihan yan, abay, ginagawa mong mahirap ang iyong buhay. Ito din po yung isipin nyo. Ang buhay, parang boxing, di po ba? Tayong lahat, nakapaloob tayo sa isang boxing match. Hindi matatapos yan habang buhay ka. Meron at meron kang kalaban. We always have an opponent in front of us. E anong gagawin mo? 3 bagay lang. Una, depensahan mo ang sarili mo. Amen? Pangalawa, kung hindi mo kayang depensa ng sarili mo, tumakas ka, umiwas ka. Amen? Pero meron pa rin pangatlo, lumaban ka. Huwag ka lang magpapabugbog. Umiiwas ka, hindi mo maiwasan. Dinidepensan mo sarili mo. Pero huwag ka naman paabuso sa ibang tao. Marunong ka rin naman sanang lumaban. Itong ating Panginoon, hindi niyo po ba narinig? Sumagot siya. Hindi naman niya pinabayaan na laitin sila, siraan siya, atakihin siya. At paano siya sumagot? May katalinuhan, may karunungan. Hindi po siya nakipagsuntukan, ha? Ginamit niya yung isip niya, yung kanyang kaalaman. At saan nanggaling yung kanyang pinaglaban? Saan nanggaling yung kanyang pagdepensa? Galing din po sa Biblia. Kaya napakahalaga na tayo po ay nagbabasa, nakikinig din sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, yan yung ating depensa, pero yan din yung ating paglaban. Ang salita ng Diyos din, siyang magiging gabay natin para makaiwas tayo sa sakit, sa panganib ng buhay. Tandaan po natin, magiging mas maganang buhay kung uunawain mo ang iba. Bakit kailangan iwasan ang mga taong galit? Why should we avoid angry people? See, the Lord gives us an example in the gospel. Siya'y nangaral, ayaw daw yung kanyang sinabi. People were filled with fury. Ang mga taong ito, kababayan niya, mga taong ito, kamag-anak niya, mga taong ito, kakilala niya. At anong ginawa sa kanya? Nilabas daw siya sa sinagoga, tinutulak siya, pinapatay siya, inihuhulog siya sa bangin. And yet, what did the Lord do? He avoided them. He walked in the midst of them. Dinaanan lang niya. Dinedman niya. Hindi niya pinansin. Pinabayaan niya. Jesus, let them go. Why should we let go of angry people in our lives? Bakit kailangan mo din iwasan muna, dedmahin ang mga taong gagalitin o puno ng galit sa kanilang puso? 2 reasons. Because one, remember, an angry person is a foolish person. Or in other words, a person with anger issues is a stupid person. Mababasa niyo po yan sa Biblia. In Proverbs, it says, a fool reveals his anger, but a wise man conceals his dishonor. Tanga ka. Kung binubuksan mo ang iyong bibig, lumalabas puro galit. Sira ang ulo mo pag pinapakita mo ang galit mo sa ibang tao. Pero matalino ka, marunong ka, kung kaya mong kontrolin, kaya mong hawakan, kaya mong disiplinahin ang iyong sarili. Pag naiinis ka na, pag nagagalit ka na, pag nanggigigil ka na. Choose. Are you a wise person? Or are you a stupid person? Sino ba sa atin dito ang gustong maging tanga? Wala. Sino ba sa atin dito ang gustong tratuhin na sira ang ulo, na hibang? Wala. At sabi pa ng Book of Ecclesiastes, do not be eager in your heart to be angry, for anger resides in the bosom of fools. Nasaan daw ang galit? Sa mga hibang. Nasa mga walang tamang pag-iisip. At alam natin yan, sa social media lang nga, pinagtatawanan natin yung mga taong galit na galit. Di po ba? Yung nag-away, yung dalawang mama sa daan, anong ginawa nila sa kanilang pagtutuos? Nagduraan. Nakakatawa. Di po ba? Wala sa tamang pag-iisip.
Pag nagkaroon ng alitan sa gitna ng daan, ayun, lalabas na, nagmumura na, nagwawala na. Pinagtatawanan natin. Ano ang nagagawa ng isang taong wala sa tamang pag-iisip? Nakakasakit siya. Di po ba? Kaya nga, pag nagkaroon ng road rage, galit sa daan, dahil gitgitan, hindi pinagbigyan, nagasgas na yung sasakyan, sa galit, ayun, inatras, lalo pang binangga, lalong winasak yung sasakyan. Because a foolish person does not think straight. Hindi iniisip ng isang taong hiba kung ano yung tama at mabuti. Kaya magandang gawin, tularan natin ang Panginoon. May kakilala ka, galit o ugali na, yung araw-araw na lang nagalit, iwas-iwasan mo yan. Baka mahahawa ka sa kanilang pag-iisip. Amen? Kamukha ng paparating na isang kabayo tumatakbo o isang kalabaw. Kahit nasabihin mo, ang cute ng kabayo, ang cute ng kalabaw, paparating, galit na galit, naglalaki ang butas ng ilong. Yayakapin mo ba? Hindi. Kasi naiintindihan mo, wala sa tamang pag-iisip. Hayaan mo muna na lumamig. Kung gusto mong kausapin, kung gusto mong magkaayos kayo ulit, kailangan palamigin muna yung galit. Dahil ang galit, apoy. Amen? At pag merong apoy, kahit na may liwanag, masyado kang malapit, siguradong mapapasok ka, siguradong masasaktan ka. Avoid angry people. They are foolish. They are stupid people. Sabi nga, do not argue with stupid people. Amen? Do not be one of them. But secondly, avoid angry people because they infect you with their anger. Ang galit ay lason. Ano ang mararamdaman mo kung yung pinapainom pala sa iyo, pinapatakan ng konting muriatic acid? Di ba? Magagalit ka. Konting lason lang, ayaw natin. Pero bakit hinahayaan natin na magkaroon ng galit sa atin? Kaya ang Diyos umalis. Ayaw niyang mahawa doon sa lason, doon sa toxic na feelings, pag-iisip ng mga taong ito. Dahil pag naging galit na rin ang Panginoon, makakalimutan niya ang kanyang misyon. Amen? Tandaan niyo po, pag merong isang taong galit na galit, parang ipo-ipo yan o parang kumunoy. Pag nalapit ka sa ipo-ipo, anong mangyayari sa iyo? Pag nalapit ka sa kumunoy, natapakan mo, anong mangyayari sa iyo? Mahuhulog ka, sisip-sipin ka niyan. Amen? At ang hirap makaalis. It is a force that is so difficult to get free from. Tignan nyo na lang, subukan nyo po. Pakinggan nyo yung mga nagchichismis sa inyo, mga naninira sa inyo. Anong nararamdaman mo? Nagagalit ka, di po ba? Ako, palagi ko pong napapansin sa akin ito Pag nagbabasa ako ng mga comment sa mga videos natin, meron pa rin negative na tao. At agad, nararamdaman ko yung galit. Gusto ko sumagot, but I stop myself because I remember, hindi naman dapat ako magalit. Unang galit itong taong ito, sinisip-sip niya ako, hinahatak niya ako doon sa galit niya. Ang mga taong galit, sa tingin ko, gumagawa ng eksena, lonely sila. Amen? Kasi hindi masayang buhay nila pag wala silang kaaway. Gusto nila may drama, palagi drama. Pero anong epekto nun? Pag puro drama, puro away, may epekto din sa ating puso. Tumitigas yung ating puso. Hindi mo alam, nagkakasakit din ang iyong kaluluwa. Lason Huwag tayong magpaninlang sa hatak ng galit. Because remember, anger begets anger. Hindi naman pwede na anger begets happiness. Imposible na galit ka pagkatapos ang bunga nun tuwa. Hindi pwede. But happiness begets happiness. Kung pinipili mong maging masaya, manganganak yan ng mas maraming saya. And remember, happiness is always a choice. How can you be happy? Walk away from these angry people. Walk away from these toxic people. Layuan mo ang mga taong hindi tama ang kanilang pag-iisip. Masisira ka lang nila, masasaktan ka lang nila, at magiging miserable ka pa. Hingin po natin ang tulong ng Banal na Espiritu pag meron ng taong galit malapit sa ating buhay. Dahil pag nandyan ang Banal na Espiritu, nandyan ang katalinuhan, wisdom, nandyan ang
tuwa, joy. Hindi natin kailangan ng galit sa buhay natin. Amen? What do we really need in our life? Only God, only His Spirit. Anger drains your life, but the Spirit of God gives you life. Choose. Do you want to be angry, foolish, stupid? Or do you want to be wise, happy, full of life? Nung minsan daw po, merong isang kwento tungkol sa mga ahas. Merong mga ahas na kulay berde at meron din mga ahas na kulay dilaw. At yung mga ahas na kulay dilaw ay galit na galit sa mga ahas na kulay berde dahil lang sa kanilang kulay. Ayaw nilang nakakasama ang mga ahas na ito. Kaya naman, ang ginawa po ng mga ahas na kulay dilaw, noong gabi na sila'y pumunta sa baryo kung saan nakatira ang mga tao at tinuklaw daw nila yung mga tao habang sila ay natutulog. Para mapagkamalan yung mga ahas na kulay berde, sila po yung kumagat sa mga tao. At nung kinaumagahan, nagising ang mga tao, merong mga ibang taong nagkasakit, merong mga ibang taong namatay. Galit na galit sila, tinugis nila yung mga ahas. Pero hindi alam na mga ahas na kulay dilaw ay kahit anong ahas na makita ng mga tao, tinutugis nila, dinadakip nila, at pinapatay nila. Bandang huli, lahat ng mga ahas ay pinatay. Hindi lang yung mga ahas na kulay berde, pero pati yung mga ahas na kulay dilaw. Ang aral ay ito, walang magandang naidudulot ang galit at pagkamuhi. Pag merong kang galit sa puso, ito ay manganganak ng mas maraming galit. Hatred begets hatred. Anger produces anger. Saan matatapos ang galit at pagkamuhi? Sa sakit at kamatayan. People who have anger and hatred in their life are already experiencing hell here on earth. If you have anger and hatred in your life, you are living a cursed life. Ang buhay mo ay isang sumpa pag ikaw ay nabubuhay sa galit at pagkamuhi. Kaya nga po sabi ng ating Panginoon, mapalad ang mga tao na ginagawa ang lahat para sa pagkakasundo ng mga ibang tao. People who promote peace are blessed people. Sino ang tunay na maswerte? Sila yung mga taong namumuhay na payapa. Sino ang mga taong malas? Sila yung mga taong may galit at pagkamuhi sa kanilang mga puso. If you want peace in your life, remove anger in your heart. Ano ba ang galit? Napakaganda po ng definisyon ng isang santo. Sabi niya, anger is a poison that you drink for the mistake of the other. How do we remove this poison in our hearts? We need to forgive. And what is forgiveness? Forgiveness is letting go of your anger. Sigurado may dahilan tayo pag tayo'y galit sa isang tao. Dahil ba kahit na nananahimik ka, sinasama ka sa chismis niya? Dahil ba pagod ka na nga, uutusan ka pa, lalo kang pinapagod? Dahil ba inaabuso yung kabaitan mo? Dahil ba pinagsisinungalingan ka at pinagtaksilang ka? Dahil ba napakayabang ng taong yan at minamaliit ka? Dahil ba napaka-selfish niya at hindi man kinukonsider minsan na nasasaktan ka na pala niya? O dahil ba siya na nga yung gumawa ng mali, binabaliktad, ikaw pang sinisisi. Meron tayong palaging dahilan para magalit sa iba. Amen? At minsan, valid naman, tama naman, na tayo'y magalit o mainis sa ibang tao. Pero minsan, aminin din natin, na tayo po ay naiinis at nagagalit sa isang tao na wala naman talagang dahilan. Wala naman siyang sinasabing masama, pero naiinis ka sa kanya. Wala naman siyang kasalanan na ginawa sa iyo, pero
ayaw mo siyang nakikita. Hindi ka naman niya talaga sinaktan pero kumukulo yung iyong dugo sa kanya. Tama man o mali, valid man o hindi, kailangan natin alisin sa ating puso ang galit sa mga tao o sa isang tao. Because remember, my dear friends, no matter how much you justify your anger, anger is always destructive. Anger can never be constructive. Kahit na ano pang iyong dahilan, hindi pa rin makakabuti sa iyo ang galit na nararamdaman mo, ang galit na bitbit mo. Ang tanong, paano po natin aalisin ang galit natin sa ibang tao? Balikan natin ang kwento sa Ebanghelyo, napakaganda. Dahil meron din isang taong nagalit, kahit na gumawa ng mabuti, nagpagaling ang ating Panginoon. Ito pong namamahala ng sinagoga, nagalit dahil daw nagpagaling ang ating Panginoon sa araw ng pagpapahinga. Nalabag naman talaga sa batas ng mga Hudyo. Pero anong ginawa ng ating Panginoon para maalis yung kanyang galit? Ano ang sinabi niya? Diba, kahit na araw ng pagpapahinga, inaalis nyo sa pagkatali yung inyong mga alaga para makainom sila. Itong babaeng ito, 18 years na nakatali sa kanyang paralysis, sa kanyang sakit. Hindi ba karapat-dapat na siya ay gumaling sa araw ng Sabat, sa araw ng Panginoon? Ano yung ginawa ng ating Panginoon doon? Binigyan niya ng muka ang awa. Para ikaw ay maawa, kailangan bigyan mo ng muka ng tao. In other words, our Lord humanized that sick person. Kasi tandaan po natin, pag nawawala yung muka ng tao, hindi ka maaawa sa kanya. Bakit po sa tingin nyo, nung pong World War II, gerang pandaigdig, ito po mga German, mga Nazi, ang dami po nilang napatay na mga Hudyo. Kasi hindi po nila nakikita na sila'y tao. Para sa mga Nazi German, ang mga Hudyo ay daga na kailangan patayin. Tingnan niyo po yun. Nawala yung muka ng tao, kaya nga napakadali sa kanila ang kumitil ng buhay. At ganyan din po yung problema natin ngayon. Kaya may gera sa Middle East. Bakit napakadali para sa mga Israeli na bombahin ang mga Palestinian? Nakaramihan po sa mga namamatay, mga baby, mga bata, babae, matatanda, mga sibilyan. Kasi kung papakinggan niyo po, yung pananalita, kung pag-aaralan niyo pag-iisip ng mga Hudyo ngayon doon sa Israel, hindi naman po lahat, karamihan. Anong tingin nila dito sa mga taong nakatira sa Gaza? Lahat sila terorista. Kahit na yan, baby, bata, matanda, babae, wala silang pakialam. Basta't yung mga nakatira doon, terorista, demonyo. Ang tingin po nila sa kanila, hayop sila para sa kanila. Kaya nga po, napakadali sa kanila ang magpaulan ng bomba. Wala silang awa dahil nabura na ang muka ng tao. Gusto mong maalis yung galit mo sa tao, ibalik mo yung muka ng tao para maawa ka. Humanize that person. Tandaan mo yung taong kinagagalitan mo, yung taong kinaiinisan mo, sino man yan, may pamilya yan. Meron siyang pangarap, ang layunin lang niya, yung may kagustuhan siya na gusto lang niyang maging masaya. Nagkakaroon lang siya ng problema ngayon, kaya nga, baka nasaktan ka niya, baka may nasabi siyang hindi maganda sa iyo. Pero kung sino man yan, tandaan mo, tao pa rin yan, nanay yan, ng isang bata, tatay yan, maaaring siyang breadwinner ng pamilya. Ibalik mo yung muka ng tao. Bigyan mo ng muka yung iyong awa dyan sa taong kinagagalitan mo. Alisin mo sa isip mo yung mga pangit na naging paghuhusga mo sa kanya. Sinasabi mo na demonyo siya, hayop siya. Try to remember that person is still a human being. Isa pa nga pong magandang paraan para maawa tayo sa iba, ano po? Use the golden rule. At ano po yung golden rule kung maaalala nyo? Do unto others what you want them to do unto you. Gawin mo sa iba kung ano yung gusto mo gawin nila sa iyo. Anong ibig sabihin nun?
Imagine yourself at the shoes of that person. Put yourself in the position of that person. Ibig sabihin, isipin mo, kung ikaw yun, paano mo gusto na tratuhin ka? Kung ikaw yun, subukan mo na lumakad doon sa kanyang buhay. Minsan makikita mo yung dahilan bakit ganyan yung tao. Bakit masama ang ugali niya. Hindi mo alam na meron siyang kapamilya na may sakit, na-stress siya. Hindi mo alam ng taong yan, patong-patong yung kanyang utang. Hindi mo alam yung taong yan, insecure sa kanyang mga kapatid dahil napag-iwanan na siya. Hindi siya nakapag-aral, pinag-aral niya yung mga kapatid niya. Ngayon, siyang nahuli. Naghihirap pa rin siya habang yung mga kapatid niya, yumaman niya. Di po ba? Baka hindi rin natin alam yung taong yan, may sakit siya, tinatago lang niya. O baka nagmi-midlife. Merong mga pangarap na tanda-tanda na niya, hindi pa niya naabot. Try to walk at the shoes of others. Imagine yourself being in the position, in the life of that person. Binibigyan mo ng muka, binabalik mo yung pagkatao ng tao. At pag na-realize mo na tao din siya, kamukha mo din siya, di ba? Maaawa ka sa kanya, maaalis yung iyong galit, yung iyong inis. Tandaan po natin mga kapatid na walang taong pinagpapala na may sakit ng loob. Amen? No person is blessed by God with anger and resentment in their hearts. Sino mga tunay na pinagpapala ng Diyos? Yung mga maawain. Nababasa niyo po yan sa Beatitude ng ating Panginoon. Di po ba? That blessed are the merciful. They will be shown mercy. Gusto mong maawa ang Diyos sa iyo? Maging maawain ka, mahabagin ka naman sa iba. Bago ka magalit sa iba, suspend your judgment. Remove your opinions about other people. Stop looking at them badly. Hindi po halimaw ang ibang tao, hindi demonyo ang ibang tao. Maaaring meron silang masamang ginagawa. But at the very core, sa pinakapuso ng tao, pinapaalala din sa atin, ng Biblia na tayo pa rin ay anak ng Diyos. Kaya nga ang ating Panginoon, siya'y namatay para sa atin dahil ang mga anak ng Diyos gusto pa rin niyang maibalik sa langit makasama ng kanyang Ama. All of us deserve to be saved. Naway maawa tayo sa iba kung maalala natin, kamukha natin sila, tao din pala sila, may mukha yan. Nakakaranas din yan ng sakit, hirap kamukha mo. Kaya nga, huwag mong papahirapan ng iba sa iyong galit.